I stood at the foot of what felt like Mount Everest, knowing I had the strength for the climb. 'Cause through every trial, each test and temptation, one thing is sure every time. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Ask me why, I have no hesitation. God does what He says He will do. Well, I'll simply say every battle has taught me there's nothing He won't help me through. So why should I dwell on the hardships and struggles when I look just beyond them? I see the way this will end is with great celebration, and deep in my heart I believe. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over, over and over, over and over again. Yes. It is hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what
that God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. God is faithful every time. Lately I've been through some testing and trials. Felt like a detour that went on for miles. Standing here now looking back, I can say, Lord, I'm thankful. Some storms I thought I would never survive, but here I am feeling so strong and alive. The darkness is past and the morning is bright, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I battled giants of failure and fear, shadows of doubt where my hope was unclear. But all along, Lord, you were hovering near, and I'm thankful. All the seas of my past were a thundering roar that echoed the guilt that I Okay, good morning po sa ating lahat. Welcome po sa ating family devotion. At magamat malamig, maulan. Pero dapat hindi inuulan yung ating buhay bilang isang anak ng Diyos, bilang isang Kristiyano. Bagkus ito ay magbibigay sa atin ng kasiyahan, kapayapaan, at higit sa lahat, nagbibigay sa atin ng pagpupuri at pagpapasalamat sa ating Panginoon. Dahil pag walang Diyos ay wala rin tayong kwenta. Without God, without the Word of God ay wala tayong maayos na direction sa ating buhay. Magiging buhay natin ay magiging para bang buhay na walang katiyakan. Salamat sa ating Diyos na nabayubay sa cross ng Kalbaryo. At good morning, Pastor. Diyan na si Pastor noon mo sa village. At good morning, sir. Wala ako sa village. Dito ako kay Brother Gary. Ay, doon po sa Sir Gary. Doon po sa sorry, sir. Okay, at doon. Hindi pa sila nakapasok. Wala pa, sir. Wala pa si Domark. At Sige, batiin mo muna yung mga ano. Pag ano, simulan mo na.
Ay, sige sir. Tinawagan ko na siya kanina eh. Okay, so binabati po natin yung mga early birds po natin. Sa aking kuan ay meron merong ilan na rito. At okay, good morning po. Sabi dito sa bawat si Ma'am Heidi Claudio Sanet, good morning. Sir Gilbert Hopper, good morning sa lahat, sabi niya. Sir Sherto, naimbag ngagsapa kada tayo amin. Si Brother Digno Velasquez, sabi niya, good morning po sa lahat. Si Ma'am Myra, good morning po. Sir Joyce, good morning everyone. At marami pa doon sa kuan. Nanonood sa ating Facebook Live. So mag-comment po tayo. Higit sa lahat ay makinig po tayo sa mga mensahe. So far, yan po yung mga early birds po natin. At kasama rito sa Cagayan, si Glyza K. Ramillo, yung apo ko. Good morning po dyan sa Cagayan. Okay, so yan po yung mga early birds po natin. And of course, nasa Google Meet po ang ating mahal na pastor. At dyan na rin si Ma'am Geraldine. Good morning po dyan. At Gabi. ay, good evening. Ano yung isa? Gabi sa US. Si Dumark ko, nandiyan na si Dumark. Ay, yan na si Domar. Nakaakyat na rin. Okay, at tuloy-tuloy na po tayo. At napakalaga po na salita po ng Diyos yung ating pinag-aaralan palagi. Dahil ang tema natin is all about commitment. Dahil napakaganda na mag-commit po tayo. Dahil wala nang the best na gawin po natin sa ating buhay bilang isang Kristiyano. Yung totoong Kristiyano at totoong anak ng Diyos ay dapat may commitment po tayo. Okay? At lalo-lalo na sa ating soul winning at sa pagdi-disciple. Ay napakalaga na yan po dapat ang commitment ng isang totoong anak po ng Diyos. Okay, at tuloy-tuloy na tayo. Si Domark, nag-ayos pa ata sila ng nila, ng signal nila. Okay, Sir Domark, okay ka na dyan? Wala pa, simula mo na, Brian. Ay, wala pa. Okay, so tuloy-tuloy na tayo. At ako naniniwala na tayo po ay lalong bibiyayaan ng Panginoon, pagpapalain ng Panginoon. Pag tayo po ay andon yung puso natin sa salita ng Diyos. Okay, let me start. At saan nga lang dito sa Luke chapter number 15. May binanggit dito ng Panginoon. At napakaganda na tayo po ay ma-educate talaga ng salita po ng Diyos. Luke chapter number 15 in verse number 7. Sabi yan, I say unto you, that likewise joy shall be in heaven over one sinner that repented more than over 90 and 9 just persons which need no repentance. Okay, di ba? Napakalaga po. Ilang topic natin is all about soul winning and discipleship. Ito yung kailangan po natin. That is the greatest interest of God. Dahil yan yung puso ng Panginoon dito po sa ating simbahan. Hindi lang sa ating simbahan, but sa buong mundo. Dahil napakalaga po yung kaluluwa ng tao, sabi ng Biblia. The salvation of the souls of men. Dahil sinasabi ng Biblia, there is joy in heaven. Ibig sabihin, pag masaya ang Diyos o masaya ang buong kalangitan, masaya rin ang Panginoon pag tayo po ay nag-win ng kaluluwa. Dahil pwede nating mapasaya ang Panginoon through soul winning and discipleship. Na napakaganda na ito yung masumpungan ng Diyos sa bawat anak niya. Na nag-i-engage tayo sa soul winning, pag-di-disciple. Yan ay paulit-ulit na narinig po natin sa ating mahal na pastor. At he is a living testimony. Kaya nga palagi sineshare niya sa amin, lalo sa aming mga full-time
kung gaano kasaya, kung gaano kaganda ng pagwiwin at pagdi-disciple ng kaluluwa ng tao. Dahil masaya ang Diyos dyan eh. Nagkakasiyahan ang buong kalingitan. At napakalaga po na yan po yung makuha natin. Hindi lang natin naririnig, basta na lang naririnig. But ito po ay nasa buhay po natin. Dahil bawat anak ng Diyos ay tayo po ay inordain ng Diyos na gawin po ito. Kaya ganun kapursige, pagpupus ng ating mahal na pastor para tayo po ay magwin ng kaluluwa. Huwag nating kaliligtan yan dahil napakalaga yan sa ating buhay. Isang kaluluwa, sabi ng Biblia, ay napakalaga. At sabi nga ng Panginoon, John 15:16, "Ye have not chosen me, but I have chosen you, and ordained you that ye shall go and bring forth fruit." Nakita niyo yung sabi ng Panginoon, dapat may bunga. Kaya nga palagi tayong tinatanong, meron ka bang bunga sa area mo? Meron ka bang bunga sa pagwiwin mo ng kaluluwa, pagdi-disciple mo? Pag wala pa tayong naipoproduce, ay ibig sabihin, hindi pa tayo nagtatrabaho. Hindi pa tayo nagle-labor. Dahil ang totoong nagle-labor ay talagang meron siyang ginagawa para sa Panginoon. Soul winning is being on the go for the souls of men. Yan palagi ang dapat nasa isip natin. Bringing them to Jesus. Saan natin dadalhin ang mga taong to, mga kaluluwang to? Dadalhin natin sa Panginoon. At alam niyo ba na yan yung the best na masumpungan ng Diyos sa ating buhay? Napakabuhin tayo ng kaluluwa, makapag-disciple tayo para sa Panginoon. Hanggang sa kanyang pagbabalik. Dahil napakalaga na bawat kaluluwa ay andyan palagi yung pag-iingat ng Panginoon. Pinapopulate natin yung kingdom ng Panginoon doon sa langit. Sabi nga sa Book of Matthew, na once na ikaw ay nagwiwin ng kaluluwa, Matthew 17:27, punta natin sandali, para makapagbuklat tayo ng Biblia. Matthew 17:27, napakalaga po yung sinabi rito. At ako'y naniniwala na pag ito ay batayan ng buhay po natin, ginagawa natin, ay hindi tayo magsasawa. Bagkus ay lalo nating mamahalin yung gagawin po natin para sa Panginoon. Hindi tayo basta-basta lang sabi nga ng ating pastor, hindi lang compliance yung ginagawa natin. Anong sabi ng Biblia? 17:27. Sabi diyan, notwithstanding lest we should offend them, go down to the sea and cast an hook and take up the fish that first cometh up, and when thou hast opened his mouth, thou shalt find a piece of money, and take and give unto them for me and thee. So makita nyo ay andyan yung sabi ng Panginoon sa kanyang mga disciples that engage in reaping in souls receive wages. May reward ng Panginoon sa mga soul winner. May ibinibigay ng Panginoon na karangalan sa mga soul winner, di ba? Sabi ng Biblia in John 4:16, "He that reapeth receiveth wages and gathereth fruit unto life eternal." Di ba? Unang-unang ibinigay ng Diyos sa atin yung buhay na walang hanggan. And that is the greatest reward na pwedeng makuha ng isang tao. Di ba? Pag nakuha natin, ay pag natanggap natin yung regalo ng Diyos, ay di ba, napakasayang, minsan ay makikita natin sa yung mga talagang nakikinig at talagang tumanggap sa Panginoon ay nagkakaroon sila ng kakaibang kasiyahan sa kanilang buhay. Dahil ibang kasiyahan pag nalaman mo na ikaw ay pupunta na ng langit. Di ba? Ibang kasiyahan yan. Maging ang Diyos, sabi nga niya, ay merong karangalan, merong kaukulang reward na ibibigay ng Diyos sa mga taong tumatanggap sa Kanya. At napakalaga na makita natin yon. Sabi nga ng Biblia, and He said unto them, "When I sent you without purse and scrip and shoe,
In shoes, lack ye anything? And they said nothing. Alam niyo ba na bilang isang anak ng Diyos na talagang sumusunod sa Panginoon, ay hindi tayo pababayaan ng Diyos. Hindi ka pababayaan. Kaya nga tayo nagkakaproblema. Kaya tayo ay nagkakaroon ng, sabi ng Biblia, ay nagkakaroon tayo ng distraction sa ating buhay. Ay dahilan nga sa hindi natin pagsunod sa Diyos. Hindi natin sinusunod yung kanyang mga instruction. Hindi natin sinusunod yung kanyang tagubilin. Dahil may tagubilin ng Diyos sa bawat isa sa atin eh. At napahalaga na makita natin yun. Is pag sinabi ng Panginoon na mag-win tayo ng kaluluwa, yun ang gawin po natin. Di ba? Dahil pag tayo po ay nag-win ng kaluluwa, sabi ng Biblia, lalo tayong binibigyan ng katalinuhan ng Diyos. Sabi ni King Solomon, di ba? In Proverbs chapter 11, verse number 3, "And he that winneth souls is wise." Saan tayo dadalhin na pag-win natin ng kaluluwa? Dadalhin tayo sa pagiging maayos. Meron tayong maayos na kaisipan, matalinong kaisipan, madiskarteng kaisipan. Yan po yung ibibigay ng Diyos sa atin. At bibigyan tayo ng puso ng Diyos na papagmahal na puso. Hindi tayo bibigyan ng puso na yun bang puso na walang kakwenta-kwentang puso. Di ba? Mahirap kaya magkasakit. Kakausap mo ni Brad Ernie kagabi, talagang hindi mo gagugustuhan. Pag meron kang karamdaman, lalong-lalo na sa puso yung sakit mo, ay talagang hindi ka mapakali sa iyong sarili. Biruin mo na hinahabol mo ang hininga mo, kung tatanggalin ng Panginoon yung hininga natin, ay wala tayong kakwenta-kwentang tao. Sabi nga niya, hindi siya makatulog for 3 days. Dahil sa kanyang karamdaman. Kung tayo po ay naglilingkod ng maayos sa Panginoon, isusustain ng Panginoon yung ating pangangailangan. Sabi ng Biblia, hindi lang yung pangangailangan natin, but maging yung ating kalusugan ay isusustain ng Diyos. Kaya nga, kaya tayo nagkakasakit kung minsan, ay hindi rin natin sinusunod yung mga instruction ng Diyos. Yan palagi naririnig ko sa ating mahal na pastor. Dahil ang totoong naglilingkod sa Panginoon, sabi ng Biblia, gagabayan ka ng Diyos, iingatan ka ng Diyos. Sabi nga ni, sa book of Daniel 12:3, sabi niya, "And they that be wise shall shine as the brightness of the firmament, and they that turn many of to righteousness as the stars forever and ever." Narinig na natin to. Merits na ng ating mahal na pastor. Ng isang taong matalino o isang wise o isang soul winner, isang discipler, ay sabi ng Biblia, shall shine as the brightness of the firmament. Di ba? Dahil hindi ka bababayaan ng Panginoon, hindi ka lang gagawin ng Diyos na para bang yung sinasabi ng iba, okay lang ako rito. Okay lang pag walang ginagawa. Okay lang pag hindi sumasama. Okay lang. Hindi po okay yung ganun. Ang sabi ng Panginoon ay ang isang taong soul winner shall shine as the brightness of the firmament. Ibig sabihin talagang ikaw ay magiging kagamit-gamit sa gawain ng Panginoon. Of course, ikaw ay talagang kikilalanin bilang isang totoong anak ng Diyos. At ilalagay ka ng Panginoon sa maayos na kalagayan. Kaya napaganda, mga kapatid, ay ipopulate natin yung kalangitan. Hindi yung impyerno ang dumadami. Dahil tinan nyo, pag wala tayong ginagawa para sa Panginoon, ano ang pinaparami natin? Sabi nga ng ating pastor, nagkakasala pa tayo. Hindi natin ginagawa yung responsibilidad, tungkulin po natin, nagkakasala tayo. At pinapopulate natin. Himbis na yung kalangitan ay napapopulate yung impyerno. Bakit? Imbis na mayroon tayong nadadala, meron tayong
nawiwi ng kaluluwa, kung wala tayong ginagawa dahilan nga sa ating mga kagawian, higit sa lahat yung ating katamaran, ayan ang yun bang papahina sa atin sa paglilingkod natin sa Panginoon. Kung masigasig tayo, sabi nga ng ating pastor palagi ay yung ginagawa natin ay dapat hindi lang yung gawain ng isang, alam niyo ba yung mga taong nagtatrabaho na yung bang papetex-petex lang, pinapatay lang yung oras hanggang maabot yung oras ng pag-uwi. Dahil ako, naranasan ko rin nagtrabaho, talagang hindi ka pwedeng tumigil sa pagtatrabaho mo dahil naka-record yan, naka-time in ka Kaya ang nakakalungkot sa atin karamihan sa atin, naka-time in na tayo sa Panginoon pero wala tayong ginagawa sa Panginoon. Diba? Kung sa trabaho sa labas ay kailangan magtrabaho ka, sabi nga ng ating, how much more sa gawain ng Diyos? Na dapat ito yung dapat pag-igian natin dahil dyan lalo tayong iingatan ng Diyos, pagpapalain ng Diyos sa ating ginagawa. Kaya nga napakalaga na makita tayo ng Diyos na nagpapagal din tayo sa kanyang gawain. Dahil pag wala tayong ginagawa para sa Panginoon, sabi nga ng Biblia, talagang nalulungkot din ang banal na Espiritu sa atin. Nag-grieve din yung Holy Spirit na meron tayo. Kung meron ka talaga, kung wala ka, yun ang nakakalungkot na bahagi. Hindi talaga tayo maging kagamit-gamit sa gawain ng Panginoon. Sabi nga ni Isaiah, chapter 5, verse 13, verse 14, sabi yan, therefore my people are gone into captivity because they have no knowledge, and their honorable men are famished, and their multitude drive up. Thirst, therefore, hell hath enlarged herself and opened her mouth without measure, and their glory, and their multitude, and their pomp, and he that rejoiceth shall descend into it. Alam niyo, sabi ng Biblia, hell hath enlarged herself. Lalong-lalo na pag walang ginagawa ang mga anak ng Diyos. Diba, napakaganda, makisumpuan tayo ng Diyos. Ang bawat pamilya po natin ay nag-i-involve sa gawain ng Panginoon. Hindi lang yung nanay, hindi lang yung tatay ang nag-i-involve, hindi lang yung mga full-time. Sabi ng pastor, pag anak ka na talaga ng Diyos, ay meron kang ginagawa para sa gawain ng Diyos. Kaya nga napakalaga po yung tungkulin, responsibilidad natin bilang miyembro ng pamilya. Pag nag-isa kang miyembro ng pamilya na naglilingkod sa Panginoon, ikaw ang magiging ilaw nila para sila ay makapaglingkod din sa Panginoon. Di ba? Ganun naman dapat na pag tayo yung unang nakakilala sa Panginoon, tayo yung gagamitin ng Panginoon para turuan, influensyahan yung ating miyembro ng ating pamilya. Diba, napakaganda. Diba, narinig natin sa mga testimonies. Narinig ko nung yung last Wednesday yata, testimony ni Ma'am Myra, na yung panalangin niya palagi, na maibalik nila yung sama-sama silang pamilya na naglilingkod sa Panginoon. And that is a great accomplishment, or that is a great work na pwede natin gawin para sa ating paglilingkod sa Panginoon. Na masumpungan ng buong pamilya na naglilingkod sa Panginoon. Na meron tayong ministry, meron tayong involvement, at tayo po ay pinagkaabalan natin ay yung gawain ng Panginoon. Di ba? Napakaganda na ito yung makita natin. Kaya napakalaga yung programa ng ating simbahan. Salamat sa ating mahal na pastor na patuloy tayong ipinupus palagi magawa ng programa para tayo po ay lalong ma-inlove sa gawain ng Panginoon. Di ba sabi sa book of Matthew, chapter 16, verse 26, so what is a man profited if he shall gain the whole world and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul? Di ba napakaganda na makita natin
na walang kwenta ang isang kaluluwa na hindi naglilingkod sa Panginoon. Hmm? Walang kwenta ang isang kaluluwa o isang tao, kaluluwa ng tao na walang ginagawa para sa Panginoon. Di ba? So, napakaganda na makita natin yung kahalagahan ng soul winning. Palang kayamanan yan na yun bang once na natutunan natin, tinanggap natin, ay para bang naghahanap tayo palagi ng kayamanan para sa kalangitan. Diba? Ganon ang soul winning. Once na tayo po ay sumunod sa utos ng Diyos sa atin, tagubilin ng Diyos sa atin, ay bibigyan din tayo ng kaukulang reward ng Panginoon sa ating ginagawa. Dahil sabi nga ng Biblia, hindi babalik ang salita ng Diyos na walang kabuluhan. At ang kagandahan yan, di ba, pag nakita mo yung disciple mo, yung nawin mo na naunawaan niya, totoong tumanggap sa Panginoon at mayroon siyang desire na magsimba hanggang mag-involve sa gawain ng Panginoon. Di ba? Kakaibang kasiyahan pag nakikita natin yung ganong kalagayan. Okay? So napakalaga po na makita natin yung kahalagan ng pagwiwin ng kaluluwa. Sabi nga na Book of Matthew, again, the kingdom of God or the kingdom of heaven is like unto treasure hid in the field. The which, when a man had found, he hid it, and for a joy thereof, goeth and selleth all that he had and buyeth that field. So sabi ng Biblia, ay parang kayamanan yan. Parang kayamanan na hinahalungkat natin para sa kalangitan. Di ba? Every soul na nawiwin po natin, di ba? Ay kayamanan ng buong kalangitan. Hindi lang kasiyahan, but yan ay kayamanan na ng kingdom of heaven. Dahil pinapopulate natin yung kaharian ng buong kalangitan. Di ba? Kaya huwag tayo magsawa, bagkus ay lalo nating pag-igiin yung ating ginagawa para sa Panginoon. At ako'y niniwala, pag ginawa natin yan, ay Diyos mismo. Sabi nga, ay Diyos mismo ang magre-reward sa atin, mag-aayos sa atin, at higit sa lahat, Diyos mismo ang may aangat natin o kaya maililift up natin sa ating buhay. Okay, so I hope na meron tayong unawaan at ako'y niniwala at marami pang mapapakinggan natin para sa ating mahal na pastor at maging yung kasama natin sa area. Good morning po, Pastor. Man, good morning sa ating lahat. Maganda yung narinig natin. Ano? Ako na lang muna magsasalita. Baka maubusan tayo ng oras kasi 2 linggo na wala ako eh. 2 Sabado. Oo. But, may na lang si Domar kung may time pa tayo. Gusto ko lang sabihin sa inyo itong gaano ka-importante itong soul winning natin, ano? At discipleship natin. Ngayon, ang gusto kong ibahagi sa inyo ngayong umaga, yung the best motivation in obeying the Great Commission. Yan, the best motivation in obeying the Great Commission. Kasi, ano yung Great Commission? Evangelizing, baptizing, and discipling. Puntan natin yung Matthew 28. Matthew 28. Sige, pati yung mga nandito, buksan yung Bible niyo. Kasi nakikita ko marami pa rin ang hindi interesado sa soul winning, sa pagdi-disciple. Marami nakakalungkot. Alam nyo kung lahat tayo matututong mag-soul winning, magsundo, lalo na pagkalinggo, at mag-disciple tayo, yung mismong loob ng pamilya natin, tayo na yung mag-disciple. Huwag nyo lang ipaubaya sa akin lahat. Paubaya sa pulpito, kundi tayo na mismo. Amen. Oo. Amen. O, tingnan nyo dito. Kaya kayo mga taga-village dyan, makita nyo, katulad yan, hindi lang naman kayo ang pinupuntahan namin dyan. Dapat katuwang ko na kayo na pumupunta rin sa ibang pamilya para magkatulong-tulong tayo. Kasi hanggat hindi nyo sinisimulan,
una, siyempre sa sarili ninyo, pangalawa, sa inyong pamilya, paano naman kayo magiging bahagi sa pamilya ng iba? Which is the best thing that we must do, to be a part uh, sharing the gospel to other families. Napakarami pa mga pamilya dito na nakapaligid sa atin. Hindi pa nakakaalam ito, sa totoo lang. Oo. Sige, dito sa Matthew 28 in verse number 16. Sabi dito, then the 11 disciples went away into Galilee, into a mountain where Jesus had appointed them. So makikita niyo dito, kausap ng Panginoon dito yung mga 11 disciples. Bakit 11 na lang sila? Wala na si Judas, nagpatiwakal na. Oo, bakit nawala siya? Hindi niya nakita yung privilege na siya'y kabahagi sa simbahan ng Panginoon. O katulad nyo, kayo mga nakikinig ngayong umaga, miyembro kayo sa simbahan ito. O, just like the 11 disciples. Pero makita nyo, bakit nawala si Bakit nawala si Judas Iscariot? Kasi nagpabaptize nga siya, nagkunwari siya, hindi naman siya ligtas. O, kaya kung totoong ligtas kayo, dapat bahagi kayo just like the 11 disciples. Oo. Kaya dapat bahagi tayo sa Great Commission. Kasi dito, sa puntong ito, paakyat ng Panginoon sa langit, ang ini-emphasize o in-emphasize ng iniwan sa kanila na gawain ay ito na yon, yung pinag-uusapan natin na dakilang tagubili ng Diyos, the Great Commission. Oh, 17, ano sabi dito? And when they saw Him, they worship Him. So, sino nakita nila? Si Jesus Christ. So, anong ginawa nila sa Panginoon? Nung nakita nila, they worship Him. Pero sabi dito, but some doubted. Oh, may mga nagdududa din. Oh, yung iba kaya dito, baka nagdududa kayo sa Panginoong Jesucristo. Oo, sa totoo lang. Kayo mga hindi nag-i-involve, kayo mga walang ginagawa, matagal na kayo pero wala kayong involvement, baka nagdududa kayo. Oh. Number 18. Ito na, nagsalita ng Panginoong Jesucristo dito. And Jesus came and spake unto them. Tingnan nyo may sinabi ang Diyos sa kanila. Oh, sinong kausap niya dito? The 11 disciples. The members of the Baptist Church in Jerusalem. So makita nyo, ano sabi ng Diyos sa kanya? O sa kanila, all power is given unto me in heaven and in earth. Makita nyo kung gaano, ano ang sinasabi ng Diyos dito, napakalaga. Unang sinabi ng Diyos dito ay yung kanyang nasasaklawan. Okay? Yung kanyang authority, yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang power. Oh, hanggang saan ang kapangyarihan ng Diyos? Sabi dito, in heaven and in earth. Oh, makita nyo kung gaano ka-powerful ang Diyos natin. Samantalang tayo, hindi naman, karamihan sa atin, hindi tayo nag-i-involve sa gawain ito. Oh, di ba? Samantalang ipinapahayag na nga ng Diyos dito yung kanyang kapangyarihan. Why worry? If our God is so powerful from heaven to earth. Di ba? Bakit tayo nag-worry? Bakit tayo nag-aalangan? Bakit tayo natatakot sa soul winning? O, di ba? Samantalang sabi ng Diyos mula langit hanggang lupa ang kapangyarihan ng Diyos at sa lahat, mga kapatid. Now let's go to verse number 19. Ito na. Sabi dito, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen.
So makikita nyo dito, na gusto kong ipakita sa inyo dito mga kapatid, is the best motivation in obeying the Great Commission. Tandaan nyo, hindi natin commission ito. Hindi ito commission ng tao. Hindi ito commission ng parang si Major Awingan. Nandito ako sa bahay nila ngayon. Pagkatapos niya mag-aral sa PMA, kinomission na siya ng gobyerno para maglingkod sa bansang Pilipinas sa pamamagitan ng AFP. Kinomission na siya. May utos na sa kanya. Ibig sabihin, obligado siya na mag-serve, maglingkod sa bansang Pilipinas sapagkat ibinigay niya yung buhay niya to serve our country as an officer in our armed forces of the Philippines. Isinuko niya yung buhay niya para maging sundalo ng ating bansang Pilipinas. Kinomission siya ngayon ng AFP ng bansang Pilipinas para maging ganap na sundalo ng ating bansa. Tayo naman, iniligtas tayo ng Diyos sa apoy ng impyerno, idinagdag tayo ng Diyos sa ating simbahan, sa isang lokal na Baptist Church, particularly sa ating simbahan, at the fact na tayo ay miyembro, ay kasama tayo sa kinukomisyon ng Diyos to evangelize or to share the gospel. Maliwanag dito. Kaya nga tatlo to nitong tinatawag natin na dakilang tagubilin ng Diyos sa kanyang simbahan. And we are part of the church. Ano sabi niya? Go ye, therefore. Anong ibig sabihin niyan? And teach all nations. Anong ibig sabihin niyan? Soul winning, evangelizing, and baptizing them. So kasama tayo dyan na maging bahagi dyan. So tatlo ito, evangelizing, baptizing, and discipling. Kaya nga tayo nagsosoul winning para ibahagi si Kristo, para magligtas si Kristo, dadalhin natin sa simbahan. Bakit kinakailangan dalhin? Para mabautismuhan. At pagkatapos mabautismuhan, anong susunod? Sabi dito, and teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. So anong ibig sabihin niyan? Discipling. Discipleship. Yun. So, trabaho natin lahat yan. Hindi yan trabaho ng pastor. Hindi yan trabaho ng mga full-time. Trabaho natin lahat yan. Yan. Trabaho natin ito. Trabaho ng church ito. Alin ang trabaho? Ito, evangelizing, baptizing, discipling or discipleship. Kaya nga ngayon, nandito si Brother Gary, trabaho niya yung maging sundalo ng ating bansang Pilipinas. Ganun din tayo mga miyembro ng ating simbahan, CBBC PMA, PMA Baptist Church. Anong trabaho natin? Ito yung pangunahing trabaho ng ating simbahan. And kaya lang nakakalungkot, sinong tumatrabaho lang? Di ba? Hindi pwedeng tumanggi si Brother Gary. Hindi siya pwedeng tumanggi. Bakit? Kinomission siya. May order siya. He need to obey the command, the order of his commissionship. Bakit? Kasi doon niya nilagay yung sarili niya. Ganun din tayo. Tayo, inilagay tayo ng Diyos sa ating simbahan, dapat lahat tayo nagtatrabaho. Whatever trabaho nyo sa labas, kung trabaho niya naman nag-uopisina sa isang opisina, nagtatrabaho kayo sa isang kumpanya, nagtatrabaho kayo sa isang gobyerno, sa gobyerno din, katulad ni Brother Gary, tinan mo. Kaya lagi kong paulit-ulit sinasabi sa kanya, saan ka man ma-assign, Brad, lagi mong ibabahagi ang gospel. Ayun, na-share niya yung mga kasama niya ngayon doon sa present na destino niya ngayon. Ibig sabihin,
ginagawa niya yung tungkulin niya sa ating gobyerno, gagawin din naman natin ang tungkulin natin sa Diyos. Oh, I hope nagkakaunawa naman tayo, mga kapatid. Yan. Ngayon, ano yung the best motivation dapat natin? Number one, ang the best na motivation natin is let us always consider the one who commanded us. Who is the one who commanded us? God. Sinong nagsabi sa atin na go? Sinong may sabi niyan? Hindi naman ako. Oh, hindi naman yung naunang mga pastors. Hindi naman yung mga disciples kasi kasama din sila sa inutusan ng Diyos na, alright, go. Di ba? Sila ngayong kausap niya dito eh. So dapat lagi nating iisipin, sino ang nag-utos dito? Sino may utos nito? Hindi yung presidente ng bansang Pilipinas. Sino may utos? God. Diyos. Di ba? Oh, Diyos. Si Brother Gary, pag hindi siya sumunod sa kanyang trabaho, magkakasala siya sa AFP. Oh, magkakasala siya. Bakit? Kasi kinumission na siya. O, kinakailangan sundin niya yung order. Oo. Ganun din tayo. The fact na tayo miyembro sa ating simbahan, kasama na tayo sa kinumission ng Diyos na, alright, go. Yun. So, dapat i-consider natin yung nag-utos sa atin. Hindi lang yung nakafocus kayo sa kanya-kanyang trabaho. Oo, may trabaho kayo na pinapasukan, pero anong pangunahing trabaho natin? The Great Commission. Obey the Great Commission. Oh, kaya pag sinabi nating motivation, ano yung stimulus natin? Nag-stimulus sa atin. Ano yung nagpapasigla ba? Ano yung nagpapa-impluensya? Ano yung nagda-drive sa atin? Oh, that's the word motivation means. Ano yung nagda-drive sa atin? Ano yung nagbo-boost sa atin? Ano yung nag-i-encourage sa atin? So, haluan ko ng konting testimony ito. Alam mo, nung bago-bago ako sa CSI, hindi ako nagkakamali. Pangalawang linggo pa lang na-attend ko, nag-aral na ako mag-soul winning. Oh, nag-aral na agad ako na mag-soul winning. Second Sunday ko yun. Oh. Tinanong ko, ano yung sinasabi niyo? Paano yung gawin yung ginagawa niyo? So, kinuha ko yung Romans Road. Sinulat ko yan. Romans 3:23, Romans 6:23, Romans 10:13, Romans 10:9, Romans 10:10. Sinulat ko na yan. Sunod-sunod yan. And then, pangalawang linggo ko pa lang sa church, nag-soul winning na ako. So, tapos sumama na ako sa visitation. Wala pa akong isang buwan. Hindi pa ako Bible student. Nagpipreach na ako sa jeep. Pagsakay ko ng jeep nung araw, hindi pa ako full-time yan. Nagpipreach na ako sa jeep. Nagpipreach na ako sa mga kasama ko sa trabaho sa labas kasi habang nagpapa-enlist ako, tatrabaho ko sa labas para may pera naman. Oh, hanggang sa wala pa akong isang buwan sa simbahan, soul winner na ako. Biyan ng Panginoon. Hindi ko sinasabi to para magyabang. Oo. Sinasabi ko sa inyo to para i-encourage kayo. Sa atin pambihirang tagal-tagal na simbahan Taon na hindi pa nagso-soul winning. Hindi pa ako full-time nagso-soul winning na ako. Sumasama na ako sa visitation. Oh. Working din ako sa labas. Tapos nag-a-apply ako sa Bonifacio nung araw para mag-sundalo. Nag-aaral din ako. Hindi pa nga ako full-time Pero pag Sabado, sumasama na ako sa soul winning. Sumasama na ako sa visitation. So, dapat kasi iisipin natin sinong nag-utos. Oh. Sinong nag-utos para mag-share tayo ng gospel? Diyos. Yan ang the best motivation, mga kapatid. The best motivation is always you think that who is the one who commanded us? Who is the one who commissioned us? Oh. Di ba? Yan ang magandang motivation, yan ang magandang mag-encourage sa iyo. Yan ang magandang mag-boost sa iyo. Yan ang magandang mag-push sa iyo. Yan ang magandang nagda-drive sa iyo.
O, sino nag-utos? Diyos. Kaya nga sabi ng Diyos dito, pag ang Bible nyo, kulay pula, ay si Kristo nag-uutos niyan. Ano sabi niya? Go ye. O, inutusan niya ang 11 disciples, inutusan niya ang church. O inuutusan ng church, bahagi tayo, miyembro tayo ng church. So kasama tayo sa inuutusan. Alam niyo ba ibig sabihin yung salitang go? The word go, it means to proceed without delay. To proceed without delay. Hindi, yung bang, pag sinabi ng, alright, go, parang sa ano yan Brother Gary, parang sa stoplight, di ba? Pag driver ka, kayo mga driver, alam niyo itong sinasabi ko. If you're driving, tapos natapat ka sa, nandun ka sa sa stoplight, pag sinabing ano yan, go yan, kulay green yan, go yan. Hindi ka pwedeng manatiling huminto diyan. Oh. Pag huminto ka, nako, paggagalitan ka niyan. Oh. Kailan ka hihinto? Kulay pula. Pero kailan ka, pag kulay green na, you must go. Makinig kayo. Kailan tayo, pag miyembro ka na sa ating simbahan, dapat nakakulay green lahat tayo. Ha? Naintindihan niyo mga kapatid? Makinig kayo. Huwag niyong gagawing rason ang trabaho niyo para hindi kayo makasama sa soul winning. Kung ano ba, may trabaho ka ngayong katulad mamaya. May trabaho ka. Di mag-soul winning ka doon sa trabaho mo. Mag-invite ka doon sa trabaho mo. Katulad ng halimbawa, may kasama ko dito si Norlin at saka si Naomi. So working man sila pero pwede sila mag-share sa trabaho. Kaya dapat sis, matuto kayo mag-soul winning din. Matuto kayo mag-soul winning, huwag kayo mahiya. Aralin niyo yung soul winning kit natin. Sa trabaho, mag-invite kayo doon. Pag nandito kayo, tumulong kayo dito sa mga gawain dito. The best yan. Bakit? Hindi naman ako may utos niyan. Sino may utos? Diyos. Go. Siya may sabi na ito. Go ye therefore. Anong gagawin natin? Teach. It means share the gospel. Pangalawa, pagkatapos natin ma-share ng gospel, anong gagawin natin? Baptizing them. Dali natin dito. Bakit natin ginagawa yan? At paano natin ginagawa yan? Makinig kayo. When you win souls, when you bring visitors, every time we win souls, every time we baptize converts, every time we disciple others, kanino nating pangalang ginagawa yan? Malinaw dito. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Para yung sinasabi kay Brother Boring nakaraan. Sabi ng kausap niya, ano yan? Yung ginagawa nyo yan sa pastor nyo. Malinaw naman hindi ko pangalan ito. Kaya nga, dapat pagaganyan, sinusupla nyo rin sila. Alam niyo dapat kung paano suplayin. Kaya lang, hindi niya yata nasupla. Suplayin nyo yan. Hindi kami nag-soul winning, hindi kami nagsishare ng Bible para sa pastor namin. Malinaw naman, kung pangalan ko sana ito, kung sana nakalagay dyan, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of Pastor RJ sana, sabihin nyo, nag-soul winning kami. Kasi pangalan ni pastor yan. Pero hindi. Kaninong pangalan yan? Father, Son, and the Holy Spirit. You're not winning souls for me. Di ba? Napakalinaw yan. Kaya nag-win tayo ng kaluluwa, nagbabautismo tayo, nag-disciple tayo in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Sa pangalan ng Diyos natin ginagawa yan. Bakit? Kasi Diyos ang nag-utos. Kaya nga hindi tayo dapat nahihiya, natatakot, gumagawa ng rason, wala akong oras. Ang daming kaluluwa sa paligid. I hope nagkakaunawaan tayo. Kaya yan ang the best na motivation, hindi yung kung ano-ano mga motivation.
Alam niyo ba, makinig kayo, to obey the command, in obeying the Great Commission is the greatest privilege na pwede mangyari sa buhay natin. Ito sabi ni David Livingstone. Ang ganda tong sinabi niya. Sabi ni David Livingstone, God had only one son and he was a missionary. O, tinan mo yan. Sino yung first missionary, mga kapatid, na nanggaling sa langit? The Son of God. Oh, he is the first missionary. The one who reached the souls of men. Oh, akala niyo, makinig kayo, huwag kayo matulog. Makinig tayo lahat. Namnamin natin itong pinag-uusapan natin, mga kapatid. Sino si David Livingstone? Si David Livingstone, siya po yung missionary. I think he is the first missionary to Africa from March 19, 1813 to May 1, 1873. 60 years. Doon namatay yung pamilya niya, pati yata anak, di ko alam. O siya, namatay na. Alam niyo kung paano namatay si David Livingstone? Ha? Namatay si David Livingstone na nakaluhod na nananalangin. Sa kakahingi niya ng burden for soul. Don't you ever know that the one who commanded us is the one who saved us from hell? The one who commanded us is the one who loved us. An eternal and everlasting love. The one who commanded us is the one who sacrificed for us. Sabi nga nila kay David Livingstone, sabi ni David Livingstone, gustong-gusto ko tong quotation niya na ito. Sabi ni David Livingstone, people talk of the sacrifice I have made in spending so much of my life in Africa. It is emphatically no sacrifice. Say rather, it is a privilege. Wow. Wala pang mga sasakyan nung pumunta si ano doon. Lakad lang, bangka, lakad, bangka. Di ba? Mga kapatid, mga miyembro ng simbang ito, bakit naman napakatigas ang puso natin to get involved in soul winning? Di ba? Huwag niyo naman patigasin ang puso niyo. Hindi ako may utos niyan. Ulitin ko to. Meron pang sinabi si David Livingstone dito. Sabi niya, it is emphatically, no sacrifice. Sabi niya, say rather, it is a privilege. Anxiety, sickness, alam niyo kung paano namatay? Anong kinamatay ni David Livingstone? Malaria. Pero namatay siya na nakikipag-usap sa Panginoon, nakaluhod siya. Kaya sabi niya, anxiety, sickness, suffering, or danger, now and then, with the foregoing of the common convenience and charities in this life, may make us pause and cause the spirit to waver and the soul to sink. But let this only be a moment. All these are nothing when compared with the glory which shall be revealed in and for us. I never made a sacrifice. Ewan ko sa inyo, mga kapatid. Ako naiiyak lang ako kasi napakarami kayo mga, lalo na kayo mga taga-village yan. Karamihan sa inyo, hindi kayo bago. Pero, tinan nyo, kukunti lang kayo ngayong umaga. Hindi nyo maakay-akay mismo, kahit pamilya nyo, na mag-devotion man lang. Diba? Alam nyo,
Gabi-gabi yan na pinagpipray ko na maging malambot ang puso natin pagdating sa gawain ng Diyos. Ang dami niyong rason para hindi kayo makapag-involve. Pero balang araw, nasabihin ko sa inyo, haharap din kayo sa hukuman ng Diyos. Lahat tayo dito, walang nagsasabing tumanggap kay Kristo na hindi harap sa hukuman ng Diyos. Masyado kayong nakatutok, nakapokus sa trabaho nyo. Pero wala man lang kayong katiting. Most of you, mga kapatid, sa totoo lang. Kaya lagi ang panalangin ko, gabi-gabi, Panginoon, give us revival in soul winning. Give us revival in obeying the Great Commission. Kapatid, gabi-gabi yan, araw-araw yan. Yan ang number 1 na top list ng aking panalangin. Kasi tinan nyo na nga lang, ilang tatay na nag-i-involve sa soul winning. Ilang mga nanay nag-i-involve sa soul winning. Ilang mga miyembro ng pamilya nyo, nakafocus kayo lahat sa material na bagay. Pero hindi tayo nakafocus man lang sa Diyos. Takot na takot kayo walang makain. Pero hindi kayo natatakot, mga kapatid, na napakarami mga kaluluwang mapapahamak sa impyerno. Na nakakalungkot, hindi nyo alam, hindi nyo napapansin. One of those people who are going to hell ay miyembro ng pamilya nyo, hindi nyo lang napapansin. At masyadong matakaw tayo sa pera, sa material na bagay. Lahat ng yan, iiwanan nyo yan. Maniwala kayo sa akin. Tingnan mo kasi si David Livingstone, iniwan niya yung ganda ng kanyang bansa. Sabi niya David Livingstone, meron pa siyang quotation, di ko lang naisulat. Sabi niya, aanhin ko yung pasarap ng buhay ko dito. Wala naman akong sa kalooban ng Diyos. Pero sabi niya, kaya pinili ko na pumunta dito sa Africa. That time, wala pang 18th century. 60 years doon na siya namatay. Hindi siya nagpasarap ng kanyang bansa. Sabi niya, anong pasarap ko dito kung nandito ako sa sarili kong bansa? Pero wala naman ako sa will ng Diyos, kalooban ng Diyos. Ako sa inyo mga kapatid, gusto ko yung puso ni David Livingstone. Amen. Sabi niya, sinasabi nila na nagsakripisyo ako dito. Sabi niya, hindi. Hindi ako nagsakripisyo dito. Say rather, kundi sinasabi ko na, sabi niya, it is a privilege. Getting involved in the Great Commission is not a sacrifice. It is the greatest privilege. Amen. Amen. Yan ang magandang motivation dapat natin. Anong the best motivation natin, mga kapatid? Wala nang iba kundi yung isipin mo lagi, sino nag-utos sa'yo? Dapat yun ang drive sa atin. Sino nag-utos sa'yo na mag-soul winning ako? Sino mag-utos ako na sharean ko itong kaopisina ko? Sharean ko itong kasama ko sa trabaho? Hindi ako. Malinaw yun na in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Hindi ko naman pangalan yun. Di ba? Kaya ngayon mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, mamaya tutuloy ko mamaya ito sa discipleship service. Kaya maganda umattend kayo. Masyado kayong matakaw, masyado kayong nakatutok, masyado kayong may word sa Ilocano yan eh. Anong word sa Ilocano yung matakaw? Ti word mi ka, daytoy. Kung namin ti Ilocano di kagayan, agdivision tayo nga masyado tikwa. Material na bagay. Oo, sa totoo lang. Agdivision nga eh. Di ba? Ako, di ba wala akong material, sufficient yung material na bagay na meron ako. Basta ako, susundin ko yung inuutos ng Diyos sa aking buhay. The one who saved me, the one who loved me. Ito, kasama ko yung mga anak ko ngayon. Pag nagba-Bible study ako, gusto ko kasama ko yung mga anak ko. Para makita nila ano yung ginagawa ko.
Kaya I hope ngayong umaga, mga kapatid, anong the best na motivation natin sa soul winning? Isipin mo lagi, sino nag-utos ito? Di ba? Sino nag-utos ito? Ako, yan ang laging motivation ko. Sino may utos na mag-share ko yung gospel? Diyos. Na I need to obey eh. Alam nyo na, masyado tayong agbibisinte material nga bagay, iiwanan mo rin yan, kapatid. Maniwala ka. Ha? Masyado tayong hungry. Ha? Sa material na bagay. Gutom na gutom tayo. Pero kailan kayo nagutom in sharing the gospel? Di ba? So I hope meron tayong nakuha ngayong umaga. Kapatid, that's my heart. That's my heart. Sana nakikita nyo. At wag na lang yung puso ko. Sana makita natin yung puso ng Panginoon. Sana makita natin yung nag-uutos sa atin. Yun ang magandang motivation natin. Yun ang magandang nagda-drive sa atin. So, I hope may nakuha tayo ngayong umaga. Kasi oras na. Exactly 6 o'clock. At salamat sa mga nandiyan. Sa mga nasa village, napakaganda sana yan. Sabi ko nga, natutuwa ako, sa totoo lang, natutuwa ako na nagagandahan na yung mga bahay nyo dyan. Pero higit dapat na pagandahin nyo yung paglilingkod nyo sa Diyos. Amen. Yun naman sana ang maisip nyo rin. Oo. Natutuwa ako, hindi nyo ba naiisip? Yung iba sa inyo, dumating kayo sa church, yung mga anak nyo maliliit pa, ngayon working na sila. Amen. Oh, natutuwa kayo na nagtatrabaho na yung anak nyo, na sumusweldo na. Pero, mga kapatid, sana higit kayong matuwa pag patuloy pa rin silang faithful na nag-i-involve sa gawain ng Diyos. Amen. Oo. Dito. Sige, dyan muna tayo. So, let's get involved. Dapat hindi mo pinindot yan. At tuloy-tuloy tayo. Hindi ko mabasa yung mga nasa natin, online natin. Anyways, kayo mga nakinig at maging sa Google Meet, kasama natin si Geraldine, dapat nagsosoul winning ka rin dyan. Matuto ka ng soul winning. Share the gospel. That's the best na magagawa mo dyan. Share the gospel. Lahat. Pag may mamit ka, share mo yung ng gospel. Ganun din yung mga nandiyan na iba. Diyan sila, Brother Bong. Yan ang magandang matutunan din ng family mo, Brother Bong. Yan ang maganda. At sa mga nandito sa, yan, sila Brother Serto, batiin ko lang sila, Sir Gina, nandiyan naman siguro, Sir Heidi, Brother Boring, Sister Lina, Titere, Nilda, yan. Dapat yan na matutunan ninyo. Soul winning. Magdala ng bisita, si Rolin, si Lina, si Brother, si Jongjong. Yan. Huwag mong kakalimutan, Brother Jong, yung soul winning natin. Taga-Pita. Yan, ngayon. Kaya mga taga-village, sumama kayo sa visitation. Brother Juni. Yan, kasama natin ngayon, si John Ray, Sir Beth. Ayan, okay. Yun lang yun nandito. Ayan, okay. So, that's all for this morning. Tuloy-tuloy tayo. Tuloy-tuloy tayo. At yan na matutunan natin bago matatagal na. Yan ang dapat matutunan natin. Mag-soul winning, mag-visit, mag-follow up, magdala ng bisita. Lahat. Yan ang pagpagalan natin. Yan ang sipagan natin. Kasi yan yung may eternal value. Oo. Okay, so yan muna. At kasi oras na, 6:02 na. At yung iba magtatrabaho, pero huwag niyong kakalimutan yung discipleship service natin. At lalong-lalo na bukas,
Magdala kayo ng bisita mula sa opisina nyo, mula sa trabaho nyo, mula sa eskwelahan nyo, mula sa lahat, kapitbahay, sa lahat. Yan ang pinakamalaga. Okay, sige, tayo manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat sa umagang ito na binigyan niyo po sa amin. Thank you sa inyong salita na dapat siyang motivation namin. Lalo-lalo na po, O Diyos, na kayo po ang nag-utos sa amin. Hindi po tao, Panginoon, kundi kayo po nag-utos na, "Here, go ye and preach the gospel. Share the gospel." At yan po ay utos nyo sa amin po lahat, Panginoon. At paunahan nyo po, yung pong mga soul winning, mag-visit, mag-follow up, yan din po yung mga trabaho, dalahin ko po na saan man doon ng mga anak ninyo ay laging nag-uwi ng kaluluwa. At magdala ng bisita sa araw ng bukas, Panginoon. At ganoon din po sa mga anak niyo po na may mga karamdaman, lalo na po yung karamdaman ni Brad Bong, pagalingin niyo po siya, palakasin niyo siya, physically, palaguin po ang kanyang pamilya, Sister Ann, si Lebron, at the members of his family, Panginoon, at ganoon din po ang mga kapatiran na may mga karamdaman pa, Panginoon. Pagalingin niyo po sila. At hinihiling ko po, Panginoon, na yung puso namin ay patuloy, Panginoon, na sumusunod, lalo na po sa dakilang tagubilin ninyo, Panginoon, sa pag-aaral ng kaluluwa. Salamat po at pinupuri kayo ng pinapasalamatan. Bless nyo po maghapon. Ingatan nyo po protection ng bawat isa. Thank you for putting us to the ministry and loving us, and we love you so much. In Jesus' name, amen. Sige, thank you. God bless you all. I love you all. And sama-sama tayo. No? Sama-sama tayo. Ingat kayo sa maghapon. So, Geraldine, kumay. Sa inyo. Kumusta na lang kila mama mo kay dati to. So, si Raquel, dyan sa Cagayan. Ayan. Sige, let's work. Yan lahat. Yan.